salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesu Kristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpulan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sinabi niya, "Pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kaniyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may bining nalaglag sa matabang lupa, at dito'y tumubo, lumago, at nag-uhay na mainam. May uhaw na tig-30, tig-60, at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang mga may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita, at makinig man ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung di gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano nyo mauunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Itong mga nasa daan na nahasikan ng salita, pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap ng may galak. Ngunit hindi naman ito tumimo sa kanilang puso, kaya't hindi rin sila nanatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay.
Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga, may tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa talinhaga ng manghasik. Sinasabi dito na ang binhing inihasik ay sumasagitsag sa salita ng Diyos. Ang manghasik ay ang Panginoong Diyos mismo, at ang iba't ibang klase ng lupa ay kumakatawan sa iba't ibang klase ng puso na tumatanggap sa salita ng Diyos. Dahil iba't iba ang klase ng puso, magkakaibang pagpapahalaga at pagtugon din ang ipinamamalas sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Kung mapapansin natin, bawat klase ng lupa nakinig ang lahat. Subalit kinalaunan, iba ang nangyari. Ibig sabihin nito, habang pinakikinggan natin ang bawat mensahe ng Diyos, nagkakaroon ito ng marami at malalim na epekto. Depende na rin sa kakayahan ng puso nating tumanggap. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Iba't ibang pagpapahalaga ang binibigay natin sa salita ng Diyos. Napakikinggan natin ang mensahe ng Diyos. Kaya ito ay nagkakaroon ng marami at malalim na epekto sa ating buhay. Pero nakadepende kung paano tanggapin ng ating puso. Kaya pagmasdan natin kung anong nangyari. Una, may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Nangangahulugan ito, mga tao, mga deboto, nakinig sa salita ng Diyos. Dumating ang dyablo at panunukso, agad nagpatalo at agad nagpadaig. Anong nangyari? Inalis sa kanilang puso ang salita ng Diyos upang hindi sila manalig. Ikalawa, may mga binhing nalaglag sa kabatuhan. Ibig sabihin, nakinig din sa salita ng Diyos. Tinanggap pa ang salita ng Diyos ng may galak. Ngunit, hindi naman tumimo sa kanilang mga puso. Naniwala sandali, subalit sa kaunting panahon ng pagsubok, tumiwalag agad. Nagsimba at nagdasal, ngunit kaunting pagsubok lamang,
hindi na bumalik sa pananampalataya. Agad pinanghinaan ng loob. Ikatlo, may mga binhing nahasik sa dawagan. Nakinig din sila ng salita ng Diyos. Ngunit nang malaon, nadaig na sila ng mga alalahanin sa buhay at pagkahumaling sa kayamanan. Kaya't anong nangyari? Hindi rin nahinog ang kanilang bunga. Dito, sila ay nanalangin. Pinakinggan ang kanilang panalangin. Nagkaroon ng kayamanan. Ngunit imbis na sa pananampalataya kumapit, umasa na sila sa luho at yaman ng mundo. Kaya anong nangyari? Kaunting kapangyarihan at kayamanan lamang, nakalimutan na ang Diyos. Kaya hindi lumago ang kanilang pananampalataya. At ang ikahapat, ito ang pinakamagandang nangyari. Mga binhing nahasik sa mataba o mabuting lupa. Dito, nakinig sila ng salita ng Diyos. Iningatan nila ito sa kanilang puso. Malinis ang kanilang intensyon at sila'y nagtiyaga sa kanilang panalangin hanggat ito ay namunga. Nagmahal, nagsakripisyo at hindi sumuko sa anumang pagsubok. Tanging sa Diyos kumapit. Si Jesus Nazareno ang kinapitan. Kaya nananatiling naglilingkod, magtag-araw man at magtag-ulan. Ito po ang klase ng lupa na inaasahan sa atin ng Panginoon. Mataba, mabuti, at hindi agad sumusuko sa mga pagsubok ng buhay. Kaya nga ang magandang katanungan, mga kapatid, paano po ba natin pinakikinggan ang mensahe o salita ng Diyos? Alalahanin po natin, tayong lahat itinanim ng Diyos sa iba't ibang paraan upang ang salita ay mamunga sa ating mga puso. Namumunga na ba? O mamumunga pa lamang ang salita ng Diyos sa ating mga puso? May mga mabubuting epekto na ba ang bawat nating napakinggan? O baka naman agad-agad tayong sumusuko kahit maliit na pagsubok lamang? Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan na ang salita ng Diyos banal at makapangyarihan. Ang salita ng Diyos para sa lahat. Mayaman, mahirap, profesional, ordinaryong tao, ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Maging mayaman ka man o walang pinag-aralan, hindi tayo pinagdamutan ng Diyos ng Kaniyang salita. Kaya nga ang hamon sa atin, naway magkaroon ng puwang sa ating puso ang salita ng Diyos. Naway ang puso natin maging tulad ng isang mataba at mabuting lupa na kung saan hinahayaan natin na umugat at lumago ang salita ng Diyos. Amen, amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.